MCGI Exciters, bakit hindi dapat paniwalaan at di dapat tularan base sa Biblia? Magandang talakayan ho ito, kasi ho napapanahon daming exciters, kuda ng kuda, puro kasinungalingan. Bakit ho ba hindi dapat paniwalaan itong mga MCGI exciters? Kasi sa Diyos ho sila tumalikod or sumuway, di ba? Basa tayo. Kalawang Pedro 2:21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nagsitalikod na sa Diyos at sa utos ng Diyos ang mga exciters na yan, kaya di na dapat paniwalaan. Ang gusto ng Diyos ay sumunod ka, matakot tayo sa Diyos. Basa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan ho. Paano pa makakasunod sa utos ng Diyos ang mga iyan? Nagsialis na nga, tumalikod na sa Diyos at sa utos. Kaya hindi na sila dapat paniwalaan, di ba? Ngayon ho, maaari yung tanong ng iba, bakit nasa MCGI ba ang Diyos at kautusan ng Diyos para masunod? Sagot ay oo. Patunayan ho natin, di ba? Basa tayo, Ezra 7:23. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos, di ba? Malinaw ho, ang utos pala ng Diyos ay nasa bahay ng Diyos. Doon natin yun magagawa. Kung wala tayo sa bahay ng Diyos, malamang hindi ho natin yun magagawa, ang mga kautusan ng Diyos, di ba? Malinaw naman po yan. Ngayon, alamin ho natin alin ba yung bahay ng Diyos na doon magagawa ang mga kautusan ng Diyos. Basa tayo. Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung away magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Yan ho. Napakalinaw ho na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Kung kasama tayo or kaanib sa iglesia ng Diyos, ay tiyak tayo na magagawa natin ay ang kautusan ng Diyos, syempre, di ba? Nasa bahay ng Diyos nasa iglesia ng Diyos ang kautusan. Malinaw naman po yan gawing lubos sa bahay ng Diyos. Ano mang iniutos ng Diyos, di ba? Dapat nasa bahay tayo ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos. Hindi siyang malinaw ho yan, di ba? Tanong, paano naman tayo makakatiyak ng iglesia ng Diyos na ating aniban or sasamahan ay ang tunay na iglesia? Marami kasi ngayon iglesia ng Diyos sa buong mundo Ito ho sagot. Para tayo ay makatiyak na tama ang iglesia na ating aniban, ay dapat yung samahan ng mga apostol. Sila ang tunay di ba? Kalawang Korinto 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Di ba? Ang mga apostol magkakapatid sa iglesia ng Diyos. Malinaw ho yan iglesia ng Diyos ang samahan ng mga apostol. Doon sila magkakapatid. Di ba? Napakalinaw. At ang anyaya ng mga apostol ay makikisama lang tayo sa kanila.
Hindi tayo pwede magtayo ng sariling iglesia. Kahit sino man, bawal magtayo. Basta, unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig, sabi ng mga apostol, ay siya rin namin binabalita sa inyo. Upang kayo naman ay magkakaroon ng pakikisama sa amin, no? Di ba? Magkikisama lang tayo sa mga apostol, yan ang malinaw, eh. Hindi pwede magtayo ang sino man ng iglesia. Di ba? Napakalino naman no yan, eh. Di ba? Makikisama tayo sa kanila, sa mga apostol. Sa iglesia ng Diyos, eh. Silang tunay, silang unang itinipon ng Panginoong Jesucristo. Sila, pag tinutulan mo yan, tinutulan mo ang Panginoong Jesucristo. Si Kristo nagtipon sa mga apostol, eh. Sa iglesia ng Diyos sila, eh, magkakapatid, eh. Kumanig na sa MCGI itong mga exciters na to, eh. Tapos ngayon sasabihin nila kulto daw ang MCGI. Ibig yung sabihin kulto ang samahan ng mga apostol na iglesia ng Diyos, ganon. Ay doon kami umanib, eh. Sa iglesia ng Diyos ng mga apostol, paano mo sasabihin kulto? Baka kayo ang kulto. Kasi tinalikuran nyo ng Diyos at ang kanyang mga utos, eh. Diba? Sabihin yung kulto ang iglesia ng Diyos ng mga apostol. Pag umanib tayo doon, di syempre, nasa tunay tayo. Yun ang katotohanan dyan.